Kamusta mga kasyensya? Ngayon, samahan niyo ako sa isang paglalakbay patungo sa Samat, isang makasaysayang pop na puno ng kwento at simbolo ng ating kalayaan. Ngunit, bakit nga ba nandyan ang krus sa tuktok ng bundok na ito? Alamin natin ang mga dahilan kung bakit ito itinayo at ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan. Ang Samat ay naging saksi sa mga makasaysayang kaganapan sa Bataan, lalo na sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dito naganap ang Bataan Death March, kung saan libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang pinilit na maglakad ng mahigit 100 kilometro sa ilalim ng masamang kondisyon. Ang mga sundalong ito ay inabandona at pinilit na maglakbay sa ilalim ng matinding init ng araw, nagugutom at walang sapat na tubig. Ang bundok na ito ay simbolo ng kanilang sakripisyo at katapangan. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang isang bahagi ng kasaysayan, ito ay isang paalala sa atin ng hirap at sakripisyo ng ating mga bayani na hindi nag-atubiling ipaglaban ang kanilang bayan. Ang krus sa tuktok ng Samat ay isang makapangyarihang simbolo ng kagitingan at pagmamahal sa bayan. Itinayo ito noong 1971 at ang mga materyales na ginamit ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ang taas ng krus ay umaabot ng 72 talampakan, na kumakatawan sa 72,000 sundalo na nakilahok sa Bataan. Sa pagtatayo ng krus, nagkaisa ang mga tao sa Pilipinas upang ipakita ang kanilang paggalang at pasasalamat sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay. Ang mataas na krus ay hindi lamang isang monumento, ito ay isang paalala sa atin na ipaglaban ang ating mga prinsipyo at layunin kahit sa harap ng mga pagsubok. Ang tuktok ng Samat ay nagbibigay ng isang kamangha-manghang tanawin. Mula dito, makikita ang mga pook na naging bahagi ng kasaysayan ng Bataan. Isang magandang tanawin ang naghihintay sa mga patungo rito, na sumasalamin sa kagandahan ng ating bayan at ang mga sakripisyong naganap dito. Ang paglalakad patungo sa krus ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga pangyayaring naganap dito, na nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang magmuni-muni sa mga aral na dala ng ating nakaraan. Ang krus ay nagsisilbing lugar ng paggunita at pag-alala sa mga sakripisyo ng mga sundalo. Sa bawat araw ng kagitingan, ang mga tao ay nagtitipon dito upang ipagdiwang ang kanilang katapangan. Ang mga pagdiriwang na ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi pati na rin sa mga aral na maaari nating dalhin sa hinaharap. Ang mga kwento ng mga veterano at kanilang pamilya ay nagiging mas makulay sa mga okasyong ito, nagbibigay ng damdamin at pagkilala sa mga bayani ng ating bayan. Ang mga seremonya at programa ay nag-ugnay sa mga tao at nagdadala ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at pagkilala. Sa likod ng monumentong ito, makikita ang mensahe ng pagkakaisa. Ang krus ay nagtutulak sa atin na magsama-sama, anuman ang ating pinagmulan, at ipagpatuloy ang mga hangarin para sa kapayapaan at kaunlaran. Nagsisilbi itong inspirasyon na patuloy na magtrabaho para sa mas magandang kinabukasan para sa ating bayan. Ang mga kaganapan sa paligid ng krus ay nagsisilbing pagkakataon upang tayo ay makilahok at magbigay ng kontribusyon sa ating lipunan. Ang bawat hakbang na ating ginagawa ay nagiging simbolo ng ating pagkakaisa at layuning mapaunlad ang ating bayan. Sa huli, ang krus sa Samat ay hindi lamang isang simbolo ng nakaraan. Ito ay paalala na ang ating kalayaan ay hindi libre, ito ay pinagpala ng dugo at sakripisyo ng ating mga bayani. Kaya, sa susunod na makita nyo ang krus, isipin ang kwento ng mga taong nakipaglaban para sa ating mga kalayaan. Totoo, nawala man ang mga dinosaur noon, patuloy silang nabubuhay sa ating paligid. Mag-subscribe para sa higit pang siyensya at kasaysayan dito sa Siyensya at Panahon.